Give all our praises. Amen po ba? Amen. Amen. So, dadako na po tayo sa ating announcement. But before that, let's welcome our newcomers, Mr. Gabriel Mendoza. Sige po, tayo po tayo, Mr. Gabriel. Palakpakan naman po natin! Welcome. Yan. And Mr. Jansen Buaco. Ayan. Hi! Welcome to Jesus Flack Batangas Church. So, let's proceed to our announcement. So, welcome po ang bawat isa. Yan. We're so happy that you're here. So, tomorrow, wala pong power. So, ngayon tayo, walang makakapigil sa atin. Tama po ba? Tama. Amen. Next po, ano po ang ating announcement? Yan! Ang ating Youth Alpha 2024 Week 4. Sino po ang nandito last Friday? Yan! Kahapon! Masaya po kahapon, no? Dahil kahit po yung mga taga-Anselmo ay yung iba po hindi naka-attend. But, dumating po yung mga taga-MCB. And thank you sa mga nag-invite from MCBs. Thank you! Yan, masaya po ang ating Week 4 kahapon. Yan po ang mga pictures ng mga kabataan na nag-participate. Talaga pong sobrang saya nila kahapon. Talagang napakaingay ng ating hall. Ayan, nandito si Jansen, oh. Hey! Ayan. Ang dami nila, no? Kasi ang dami po talaga kahapon. Kahit akala po namin nung una, kakaunti ang makaka-attend. Pero thankfully, yung taga-MCB talagang pinuno nila yung half ng hall. Tapos dito yung taga-Anselmo. Kaya thank you, Lord! Thank you, Lord. Marami na naman po tayong na-reach na soul. And syempre, of course, it is by through our God. So, thank you po sa mga sumuport, sa nag-serve ng ating food, si Nanay Choling, si Eileen, si Mami Lea, sa nag-finance. Of course, other Mami S, Engineer Ding, Ate Rosalie. Ayan, thank you po sa inyo at sa mga willing pa pong mag-support. We're open to accept your help para po sa ating ministry na ating Youth Alpha. Alright, meron mo po ba? And of course, next Friday, dahil po meron tayong World Teachers Day. Magsa-celebrate kami ng Teachers Day. Masaya ba kayo mga teachers? Yeah, may World Teachers Day tayo. Ayan, nalipat po ang schedule ng ating Youth Alpha on Thursday, October 3, 2024. So, same time, but ang ating pong day ay Thursday na po. So, pakinote, mga kabataan, na mga ini-invite nyo, please remind them na on Thursday na po ang ating Youth Alpha Week 5. Okay po ba, mga kabataan? Okay, yan. And of course, kumakatok pa rin po kami sa inyo, mga puso. Ang inyo pong help ay napakahalaga. Ito man po ay financial, kung ano man pong help. By prayer, financial, or yung physical na pagpunta dito, ito po ay napakahalaga para po sa advancement ng kingdom ng Lord. So, makakaasa po ba ako na may mag-reach out this week para po sa ating Youth Alpha? Parang tatlo lang. Parang binigyan ko tatlo lang. Meron po ba? Yeah, parang akala ko tatlo lang yung makakanay. Okay, thank you po in advance sa inyo pong magiging help sa ating Youth Alpha. Next po. Okay, so, sino po dito yung may mga anak na nag-aaral sa JFA? Ayan na po, ang ating PTC next Saturday. So, i-message po kayo ng inyong mga supervisor ng inyong mga anak sa mga time na nakalaan para sa inyo. So please po, be on time po sa pagpunta kasi po by schedule po ang atin pong PTC. Pag napalate ng konti ay baka po ma-resched po kayo sa dulo. Okay po, so please communicate. Makipag-usap na po agad if may concern. Flexible naman po ang schedule. If may concern, kindly approach agad po ang inyong supervisors. So yun po, wag pong kakalimutan. Next Saturday, our PTC. Next po. Yan, ministry heads. Sino po ang ministry heads dito? Makakasali sa ministry, mga leaders. Yan, may panukala pong magaganap. Ito po, please update Pastor Michael online with your last quarter plans and 2025 projection. Oh, may po-project na ang ating 2025. Ano po ba yung mga plano na ating gagawin next year? So kindly
submit your plans to Pastor Michael and Ma'am Eunice. So, magkakaroon din po kayo ng face-to-face schedule. But for now, pag mimitingan pa po kung kailan, but you can submit it online naman po. Kung meron na po kayong mga gustong talagang eager na binigay sa inyo ng Lord, go and submit it agad-agad. Alright po ba? Nakakaasa po ba lahat? Ayan, talaga. Parang naghihingalo na yung parang huling ganun na niya. Oh. Next po. Alright, so tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Wednesday, 3 p.m. to 4 p.m. So, prayer changes everything. Come, pray with us. So, yung pong mga available and mga may non-negotiable naman po na mga sked ay pwede po kayong pumunta dito and makasama sa pagpe-pray and sa ating Youth Alpha, sa ating ministries, and of course, dun po sa mga prayer requests ng ating po mga kapatid. Alright po. Next, kay Drew. Yan, thank you sa mga supporters. Thank you guys. Alright, 40 days to go, JREV. Pinapaalalahanan po ang bawat excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Ako excited na ako. Excited na talaga ako. Kasi gusto ko ma-experience ang JREV kasi never pa ako nakatry ng JREV. So, ayan. It's a prank. 33 days na lang. 33 days na lang po pala. Malapit-lapit na po. Kaya po, kung nakikita nyo po si Ma'am Soyla, yan na po si Ma'am Soyla. Nangangatok na po sa inyong mga payments para po masettle na po natin ang mga dapat nating bayaran. Most especially, yung mga hindi pa po bayad sa registration. Kindly approach Ma'am Soyla and Ma'am Nedge. And dun po sa magbabayad ng transportation, pwede nyo din pong puntahan si Ma'am Nedge and si Ma'am Soyla for that. Let's settle it na kung meron na tayong pang settle. Okay po ba? Walang maiiwan. May magpapaiwan ba? Yan. Talaga mga kabataan talaga. May ano kayo sa akin? Next po. Ay, kita nyo, naka-red ako ngayon. Naka-red ako ngayon kasi 88 days na lang. Pasko na! Mag-ipon-ipon na po tayo para po sa ating Christmas, para po hindi tayo matambakan. Yung mga bumili na po tayo ng pang Noche Buena package. Alright? Yan, kasi alam ko sa grocery, pag malapit na ang Pasko, tumataas ang presyo, nauubos ang stocks. O, di ba? Kaya mag-ipon na. Ngayon pa lang, mamili na ng utay-utay. Alright po ba? Next po. Ayan, itong magandang balita. Ito talaga. Okay, ang update po sa ating lot and building project. Napakabuti ng Lord. Meron na po tayong 43,985 from our previous counting last Sunday. It is 30,085 pesos. So, thank you Lord sa mabubuting ginawa niya sa buhay ng aking mga kapatiran. And thank you for being faithful sa ating Lord. Ito pong ating ginagawa, hindi po para sa ating sarili, bagkus sa next generation na meron tayo. So let's invest for them, for the kingdom of the Lord. Amen? Amen. So, meron pa po ba? Ayan, syempre, hindi natin nakakalimutan ang mga magse-celebrate ng kanilang birthday on October. Engineer ninyo. October 4. Si Ella. Ella on October 5. Parang, yan, si Mami Janet. Cleo. Si Ate Andrea. Sino pa po? Itong malaking si Ma'am Sally, si Marcus, sino pa po? Ay, parang maso-sold out ang kape sa, yan, si Ate Elica, si Mami Julie Dolor, sino pa po? Si Ate Maika, and si, parang hindi ko nakikita yung isa, parang blanco. Parang blanco yung isa. Si Jonas. Ay, may birthday ka pala, Jonas. Akala ko di ka naka-register. Alright. And, none other than Mami Lea. Hey. At,
May humabol pa, Lord. May humabol pa po. Si Ate Manem from the back. October 17. Yan. Happy birthday po sa bawat isa. Nawa ay maka... may lumapat na spaghetti din eh. Juice. Yan. Joke lang po. Nawa po ay maging happy kayo this October at maging tuloy-tuloy ang blessings ng Lord sa inyo. So, is that all, Kuya Drew? Alright. So now let's proceed to our offering. Ate Beb? Sa ating offering, tinatawag ko na po ang ating mga kids. Hahandugan po tayo ng JFA ng song for our offering. Let's go! Come here. Dito ka, anak. Amber. Ariana, dito ka. Ariana, dito ka. Memory verse. Romans 5 verse 8. But God shows His love for us while we're still sinners. Christ died for us. Romans 5 verse 8. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Alright. So, tawagin na rin po natin ang JFA Kids. Come on. Ay, ang Sunday School. Sunday School Kids, come on. Let's go. We will pray for you. Ayan, sila din pala yun. Ano? Sila din pala yun. Sila yung nag-perform. Sila din pala. Ayan. Wala na po ba? And saka po yung mga teachers po na magtuturo for this evening. Yan, tinatawag na rin po natin.
Yan. Anak pa po tayo. Sabi nga ni Sir Dennis, anak pa po tayo. Anak pa po. Okay. Na-graduate ng ating mga Sunday school. Okay. Why don't we extend our hands towards our kids and let's pray for them. So, Father, we just want to thank you, Lord God, for the lives of these kids. Father God, salamat, Panginoon, sa kabutihang ginagawa mo sa buhay nila, Panginoon. At sa tulong ng Sunday School, Father God, I pray, Lord, na lumago ang kanilang pagkilala sa iyo, Lord God, at makilala kanila ng lubusan kung sino ka talaga sa kanilang buhay. And Father God, i-anoint niyo po ang mga Sunday School teachers, Father God, as they teach, Lord God, your word. May make them ng lesson na more fun, more interesting, at nakafocus sa iyo, Panginoon. So, Father, we just want to thank you for this evening, Panginoon. Nawa ay ma-instill sa kanilang mga puso kung gaano mo sila kamahal, Panginoon. So, hallelujah, Lord Jesus, sa iyo ang aming papuri at pasasalamat. Ito pong aming sabit dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po ating pong tawagin si Pastor Michael Bobadilla. Salamat po. Salamat. Pinapantas po ni Kuya Rab na may mga t-shirt siya doon sa labas. Kung may kakasya po sa inyo, kunin nyo na. Pero babayaran nyo dapat. Di ba magaganda yung kanyang design? Ano, Sir Dennis, tayo nga. Ayan ang Moodle natin, Moodle. Oh, the Moodle. Oh, kita nyo, Oh, Parang wala tuloy bibili. Joke lang. Ulitin ko ulit. Wala. Okay, salamat po. Appreciate ko na kayo ay naging flexible dahil bukas ay maghapon tayong walang kuryente. Pag tinuloy natin bukas, mainis lang kayo sa akin. Kaya ngayon na lamang natin ginawa. Okay. Sabi mo sa iyong katabi, ako'y natutuwa. Doktoran nyo na lang kung anong gusto ninyo. Bahala na kayo. Okay, I'll be sharing about turn your ear. Okay. Let's stand as I read to you Proverbs chapter 4, verse 26. Proverbs 4:26, isang verse lang sa Bible. Sa Kawikaan 4:26. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Father, bless your word that it would speak into our hearts sa hapong ito. Nawa, Panginoon, maging Lord, helpful ang mga bagay, mga prinsipyo na amin pong matututunan sa hapong ito. And I pray that you just bless each one of God. In this pray in Jesus' name, amen. Okay, makakaupo na po kayo. May kasabihan po o isang statement na nagsasabi, we make our choices and then our choices makes us. Okay, very profound, no? Okay, sa araw-araw na ating buhay, marami tayo mga desisyon. Okay, and today we decided to be here. Bagamat maaring iba sa atin ay may mga arrangement at schedules na, may mga appointments na, pero dahil nga nag-brown out ay we try to really arrange things para tayo po ay makapunta dito sa ating church. And so, every day we make choices in our lives, okay? Sabi nga, we were born looking like our parents, but we die looking like our decisions. Right? Iba sa inyo, parang ayaw yung unang praise, no? Okay, we were born looking like our parents. Okay, lalo na pag galit ka sa tatay o nanay mo, parang ayaw mo. But we die looking our decisions. Okay, sa banal na kasulatan po, sa Biblia, okay, nagsasuggest that decisions are not only important, but decisions are destiny determinants. Okay? So yung ating mga decision, nagdidetermine ng ating destiny. Decisions that we make are steps that we take either to get us
closer or further away from God-ordained destiny. So, dalawa lang yan, no? Okay? Sa mga decision na yung ginagawa, okay, either papalapit ka doon sa God-ordained destiny, okay, or papalayo doon sa kanyang kalooban sa iyong mga buhay. And so, decisions aren't just about decisions, it's all about destiny. Sabi mo, destiny. Okay. So, destiny, okay, they are our opportunity to choose what God has chosen for each one of us. Okay? Ang destiny po, lagi kong sinasabi, pero parang hindi na-explain, no? Okay? And if you try to look at it, purpose and destiny are quite similar, but they are not necessarily the same. Para magkapareho, pero hindi po talaga sila magkapareho, no? Okay, I'll try to define it to you, no? Purpose is the reason for creation. Okay, ikay nilikha, okay, at yan ang reason, okay, na ikaw nilikha dahil ikaw ay may purpose. Purpose is your what and why. Yan ang nagsasagot sa inyong what and why na mga questions ninyo sa iyong buhay. Ang destiny naman is your where. Sumasagot saan. Okay? So, purpose is why you've been created and what you've been created to do. Ang destiny naman is where you end up if you do it. Okay? Kung saan ka antong, kung saan ka pupulutin, pag ginawa mo yung iyong purpose. Right? Dito makikita natin sa buhay ni Joseph, no? Alam natin Joseph is a gift of prophetic, no? He has the ability to see certain things before they could happen. Okay? Nakikita niya yung mga bagay bago pa ito mangyari. Yun ang prophetic, no? God has also gifted him with the know-how in terms of what he should do with what he saw. Okay? So, hindi lamang yung mga bagay na nakikita niya sa future, okay? Binigyan din siya ng wisdom ng Panginoon Diyos. Kung ano ang gagawin, ayon dun sa kanyang mga nakita. Okay? It is one thing to see things and it is another thing to know what you do with what you see. Okay? So you need more discernment. You need more than discernment, you also need wisdom. Kinakailangan natin ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa mga pangitain. Okay? Yung foresight na tinatawag. Okay? Yung nakikita natin sa future ay binibigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon Diyos kung anong dapat natin gawin. Wisdom helps you know what to do with what you saw. Okay? Marami sa atin, we might see the right thing and yet responded the wrong way. Doon tayo nagkakamali, no? May pinapakita ang Panginoon Diyos sa atin, pero tumutugon tayo ng mali. Wala tayong wisdom. Okay? Kaya sabihin mo sa kayong katabi, bili ka ng wisdom, kapatid. Diyan sa Emmanuel Hardware meron. Okay. Yung pakong D4 may libre ng martilyo. Bibiro lang. Okay. So, yun ang gift ni Joseph, no? Okay, to see something other people can see, and he has the wisdom to know what to do with what he saw. Alam niyo ba yung istorya ni Joseph? Okay? And so, sa gift na binigay ng Panginoon Diyos kay Joseph, God wanted him to use this gift to save other people and ultimately save what we know, the seed of Abraham, the family of God. Okay? So, yan yung why and what ni Joseph. Okay? The purpose why he was created. He was born to see something other people couldn't see and do something other people couldn't do. Okay? Yan ang purpose ni Joseph. And his purpose lead him to a place called Egypt. Yung Egypt, it is where? Egypt is his destiny. Right? Tama po ba? Okay? Dahil yun ang panaginip na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon Diyos, di ba? Okay, that he will become a leader someday. Hindi lang niya alam kung saan. Hindi lang niya alam kung papaano. Right?
So, yung Egypt, yung kanyang destiny. Okay? Bakit ko sinabi yun na kanyang destiny? Okay? For that season, no? Okay? Ng kanyang buhay. Kasi nung pagkatapos ng mahabang panahon, okay, na hindi na yung napalitan na yung Pharaoh na kakilala ni Joseph, nag-iba na ang season, no? Okay? Yung Pharaoh na nag-ahari, pinahirapan na ang mga Israelita. Okay? So, Egypt is Joseph's destiny because he ended up second in command to a pagan leader called Pharaoh. Pagano si Pharaoh, walang pagkilala sa ating Panginoon Diyos, pero he became second in command. Okay? Isa sa pinakamataas. Okay? So, seeing things and knowing what to do with what you saw is purpose. Okay, yun ang purpose. So, ending up in Egypt, a second in command, okay, with authority and power, and that is Joseph's destiny. So, his purpose led him to his destiny. Right? So, kung ano man ang layunin ng ating Panginoon Diyos, it's going to lead you to your destiny. Right? So, ina-assume ba natin si Joseph lang ang may destiny? Okay? Siya lang ba ang may Egypt? Okay? I want to tell you this, that each and every one of us is an Egypt. Each and every one of us has a destiny. Sabi nga, I have a destiny. Do you believe that? That you have a destiny? Okay? Pag nalaman mo yun that God has given you a destiny, so, magiging excited ka sa buhay. Right? There's going to be enthusiasm and excitement, okay, na meron ka. Okay? Because that is a place that God ordained for you. Okay? So, kung si Joseph may Egypt, meron ka rin. And so, my question is to you this afternoon, what's your Egypt? Anong destiny mo? Anong Egypt mo? Ano yung place ng iyong promotion? Ano ang place ng iyong elevation? Ano kaya yung place ng blessing or influence or authority that God has for you? So we're speaking about destiny. I'm not speaking about purpose, no? Okay? Because your purpose leads you to your destiny. Okay? So alam mo na Egypt mo. Okay? Hindi pa rin. Okay? Hindi ko rin alam ang Egypt ninyo. Okay? I don't know. Okay? But what I do know is that you will be there on time. Okay? Para wala kayong excitement, no? Okay? May Egypt ako, pero hindi ko alam. Okay? Pero what I know is that you will be there on time. Not according to your chronological time, but according to God's perfect time. Because sabi sa word ng Lord sa Ecclesiastes, ano sabi niya sa Ecclesiastes? He makes all things beautiful in His time. Okay? Sabi niya, beautiful. According to your time, according to God's time. Okay? So you will be there on time, in His perfect time. Okay? It's gonna happen in His time, and it's going to open in His time. Right? Regarding your destiny. Nakakatulong po ba ako sa inyo, mga kapatid? O sa palagay ninyo, parang labo ni pastor. Okay. Walang kwenta okay. Kaya mga kapatid, if you're serious about your destiny, you got to be serious about your decisions. Okay. So are you serious about your destiny? Okay. Ano ba yung destiny? That's a place of promotion. That's a place of elevation. That's a place of blessing. That's the place of power and authority that God has for you. Gusto niyo po ba makarating doon? Oh. Kaya maging seryoso po tayo sa ating mga desisyon. Okay? Because your decision actually impacts your destiny. Right? It's going to impact your destiny. Kaya kung paglalaroan nyo ang iyong destiny, okay, pinaglalaroan nyo rin ang iyong decisions. Because your decision impacts your destiny.
Sabi nga, my decision, yun lang, gandun lang. Impacts my destiny. Okay. So if I don't want you in control of my destiny, I can let you have control of my decision. Because my decision impacts my destiny. Okay. Ang pinaka-interesting dito mga kapatid, listen here, is that there are decisions that don't feel like or look like decisions that impact destiny. Inakala natin, itong mga decision, itong decision ko hindi naman ito hindi maapektuhan nitong destiny ko. Okay. Yun ang inakala natin, yun ang ina-assume natin. Okay? It might not feel like or look like it's going to impact your destiny. Okay? Kaya mga kapatid, better treat all your decisions at that which impacts your destiny. So lahat ng desisyon nyo sa inyong buhay, dapat tratuhin ninyo na seryoso. Okay? Because it's going to impact your destiny. Kasi you don't know. You don't know which one of your decision will impact your destiny. Right? Tama po ba? Okay? Kaya doon sa istorya ni Joseph sa Genesis, when did Joseph choose to end up being second in command in Egypt? Binigyan lamang siya ng panaginip ng Panginoon Diyos that he'll become a leader someday. Pero kailan niya pinili, okay, na siya ang magiging second in command in Egypt? Meron ba kayong instance sa buhay niya na nalaman? Na pinili niya na siya ang magiging second in command? Wala po, di ba? Meron po ba? Wala, okay? Pero yung kanyang mga pinili, okay, yung kanyang pagpili, yung kanyang mga desisyon, okay, I'll give you one, no? Okay, when he chose to run away from Potiphar's wife. Naalala niyo yun, nung nilalandi siya nung asawa ni Potiphar, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan, uy. Diba? So, imbis na bumigay si Joseph ran away. Okay? Ang nangyari lamang, hindi mabilis ang pagtakbo ni Joseph. Dahil nahablot. Okay. Kaya ng asawa ni Potiphar yung kanyang salawal. Kaya nung nagtatatakbo siya palabas, wala siyang salawal. Right. Which is, yun naman totoo eh. Wala siyang salawal. Kaya nung makita mga kapitbahay, okay, so anong ginawa ni Potiphar's wife? Asawa ni Potiphar, rape, ni-rape ako nung walang yung lalaking yan. Na hindi naman na nangyari. Diba? Yung mga incident na yun. Okay? So when Joseph chose that, he was choosing Egypt. He was choosing his destiny. Nasa Egypt na naman siya, di ba? Okay? Pero he's choosing his destiny. Naunawaan niyo po ba? So he was unjustly accused, okay? Falsely imprisoned, handled unjustly, okay? Betrayed, right? Just try to imagine kung ano nasa looban at nararamdaman ni Joseph at that time. Siguro, iniisip na si Diyos, dapat tinuluyan ko na eh. Dapat ni-rape ko na talaga eh. Makukulong din naman pala ako eh. Okay? Pero hindi yun ang nasa isip ni Joseph. Okay? Right? Dapat si Joseph bittered na. Masama na ang kanyang kalooban. Okay? He's angry na with the situation happening. Right? Tama ba? Okay. Because he was presumed guilty when he was actually innocent. Okay? Wala naman siyang ginawang masama, pero okay, he was thrown into prison. Kaya sa inyong imagination, ano kaya ang mukha ni Joseph at that time? Siguro arms folded, tambako lang mukha. Siguro sinasabi, hindi lang ako mag-pray sa Lord.
Di man totoo yung kayang aking panaginip eh. Maybe he was offended, disappointed, frustrated, upset. All of these things going on. Okay, in his mind. Okay? Di ba? Dapat sinabi niya sa kanyang sarili, sawang-sawa na ako sa mga tao. Okay. Sa mga taong natutulog sa preaching ko. Okay. Maaaring yun ang conclusion ni Joseph, no? Sawan-sawa na siya sa tao. Okay? Sa tao na katulad ni Potiphar's wife. Asawa ni Potiphar. Okay? Sawan-sawa na siya sa tao na gumagamit sa kanya. Okay? Yung mga taong ito na nag-betray sa kanya, kaya siya napatapon sa prison. Okay? So Potiphar's wife represents somebody who wants something, and Joseph represents someone who refuses to give what Potiphar's wife wants. Right? Naka-experience na po ba kayo ng ganun na tao? Katulad ni Potiphar, asawa ni Potiphar. Okay? You've been treated wrongly because you didn't give what they wanted. Diba? Sa balit na bagay, yung mga mahilig magtampo. Okay? Lalong-lalo na yung mga kapatid natin na magaling mangutang, no? Okay. Sister, ang ganda-ganda ng shoes mo. Bago na naman yan, no? Okay. Hoy, alam mo, graduate na ako, sister, next week. Kaya lang, wala akong sapatos. Eh. Pwede mo ba pautangin ako? Yung mga pasakaling ganyan, di ba? Okay. Uy, bago kang Revan, na mahaling yan, di ba? Okay. Eh ako, lulugas na yung buko eh. Ayoko na magpa-Revan. Bibili na lang akong wig. Pero mahal din. Mahal yung wig. Yung murang wig, yung yung nabibili sa sa sidewalk eh. Gusto ko yung yung parang natural. Pautang naman. Okay. Pag di mo napagbigyan, sa mga loob sa'yo, di ba? Okay. So, parang sinasabi ni Joseph sa asawa ni Potiphar, I didn't do you wrong. I just didn't give what it didn't belong to you in the first place. Right? Kaya ang nangyari sa buhay ni Joseph, napatapon po siya sa kulungan. Sino po ditong nakulong dahil gumawa kayo ng mabuti? Wala pa naman, praise the Lord. Okay. Daling ko kayo sa China, sa Russia. Okay. So, as the time passed sa prison, may nakulong po doong butler sa baker, no? Yung butler, ano ba yung butler? Yung naglalagay ng butter sa, palaman. Okay. Yung, barista ni Pero. Okay. Saka yung baker. Okay. Itong butler at baker na to ay nanaginip sila. Okay. So, kung masama ang loob ni Joseph, anong ginagawa ni Joseph? Okay, dapat he would just sat there, okay? At nung malaman niyang nananaginip yung butler at yung baker, hindi na niya pakikialaman. Bahala sa buhay ninyo. Okay? Managinip kayo kung gusto niyo managinip. Okay? Pero hindi yun ang naging response ni Joseph, di ba? He interpreted their dreams. Bakit? Kasi yun ang gift ng Lord kay Joseph eh. Diba? So kung masama ang loob niya, hindi na. Okay? So Joseph used his gift on people that could mean nothing for him. Hindi man niya pero tinulungan pa rin niya. Okay? So when he used his gift, he chose to help others in a season in his life he needed help himself. Pare-pareho naman tayo nasa kulungan eh. Naunawaan niyo ba ang sinasabi? So, hindi tiningnan ni Joseph yung kanyang sitwasyong mahirap, okay?
Pero ginamit pa rin ni Joseph yung gift na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon Diyos para tulungan itong dalawang taong ito na nanaginip to interpret their dreams. And so at that darkest moment sa buhay ni Joseph, he chose his destiny. Pinili pa rin ni Joseph yung kanyang destiny niya. Kahit mahirap yung kanyang sitwasyon. Okay? So, anong interpretasyon ni Joseph? Okay, one of these men, okay, would bibitayin at yung isa will be restored to his old job, no? Okay? So, nangyari nga, no? Okay? Sino bang nabitay? Yung baker, no? Yung barista, dahil masarap yung milk choco butter, ano may strawberry, ano ba yung ano mo, yung berry Milo, okay? Na-miss ni Pharaoh, kaya ni-restore siya. Okay? Ang problema, nalimutan si Joseph. Oh, okay. Maraming ganyan, no? Okay? Tinulungan mo, no? Hindi appreciative. Diba? Di ba mga nanay, tatay, mga anak natin, no? Mga walang kwenta ko minsan, di ba? Yeah? Anda mo na ng breakfast, sambakol pa mo nga. Bakit hotdog na naman? Bakit iklog na naman? Okay. Sawan-sawa na ako sa kapeng barako. Okay. Wala bang kapeng bading? Right? Hindi appreciative, no? Okay, at yun ang tila nadama ni Joseph. Okay? So he was forgotten. Okay? Ang pakiusap sana niya na pag ikaw ay na-restore, ibulong mo naman ako kay Pharaoh. Eh hindi nangyari. Nakakalimutan, siguro sobrang excitement yung butler, no, na-restore ako. Yes. Okay? And yet, okay, at the appointed time of God, not at your time, but the appointed time of God, okay, the butler's boss. Sino ba yung boss ng butler? Si Pharaoh, no? Okay, Pharaoh had a dream when no one can interpret or explain that dream of Pharaoh. Okay? Wala makapagpaliwanag at wala makapag-interpret ng dream ni Pharaoh. Okay? And then suddenly, okay? Ting! Naalala ng butler, si Joseph. Ay! Nga pala! Pero, okay, yung nakasama ko sa impyerno, sa prison, okay, sa kulungan, okay, magaling mag-interpret ng dream. Okay? So, pinatawag. Okay? Okay. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Joseph helped the butler when he was in prison. Okay? So, this time, the butler helped Joseph. Nung maalala ng butler si Joseph. Listen here. Sometimes we fail to realize that God will connect us with some people not from where they are, but from where they are going. Feeling kasi natin yung kunyari, tutulungan natin ang isang mahirap. Okay? Akala natin sa isip na, wala namang pwedeng ibalik na tulong niya sa akin dahil mahirap eh. Ay, walang pakialam dyan. Tutulungan yan. Manigas ka sa katigasan ng ulo niya. Okay? Di ba? Kung minsan may mga ganun tayong attitude on the back of our minds. No? Okay? Kaya ito yung mga mali. Okay? Mistakes people make, okay, is that they left you soon, they walk away from your life too soon. Okay? Na-expose yung opportunism ng kanilang mga puso. Okay? Iba yung opportunity sa mga opportunista, no? Okay, magkaiba yon. Okay? So, these people left you in prison, but they gonna need you in the palace. Okay, so Joseph chose to help people in a season he himself needed help.
So what I'm saying, brother and sister, it is the accumulation of your good decision that leads you to your destiny. Okay. The accumulation, yung pinagsama-samang mga tama ninyong desisyon sa inyong buhay that's going to lead you to your God-ordained destiny. Okay? Because it is God. Okay? Ang Diyos ang nagkukumpas. Okay? Kung paano niya i-connect yung mga sequential decisions na ginagawa natin, okay, that would probably, okay, if you would probably take them seriously, ipagkoconnect-connect ng ating Panginoon Diyos yun. Ipagtutugma-tugma niya, ipagtatagni-tagni niya ang lahat ng bagay. Okay. Naunawaan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya sabi sa Proverbs 4 verse 20, 26 yung binasa natin, pero dito sa verse 20, ang sabi, "My son, pay attention to what I say, turn your ear to my words." Yun ang sabi ng ating Panginoon Diyos, no? Your ear has to turn to a direction. Okay? When you turn your ear, you turn your life. Always remember that. Whatever has your ear has your future. Maaaring nandito kayo ngayon, okay? Pero nasaan ang tenga ninyo? You might be presently here, pero where's your ears? Okay. You might be hearing my words, pero you're not listening. Magkaiba po yun eh. Okay? Kaya sabi ng Lord, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Okay? When you look where your life is, you look where your ear is. Kung titingnan mo, kung nasaan ka na ngayon, tingnan mo yung tenga mo. Okay? If you don't like where your life is, you better look where your ear is. Okay? Anong ingay tayo na-expose? Okay? Noises and voices that we try to expose ourselves with. Okay? Wala naman si pastor sa bahay ninyo, di ba? Maaari yung nanay ninyo, tatay nyo, namamagana yung ngalangala sa kakadada. Ay, tama na yung kakadudot mo sa cellphone. Pero wala pa rin. Hindi pa rin naririnig. Right? Ina-expose natin ang ating sarili sa mga tinig at mga ingay sa ating paligid that you've been submitting. Sinasabit mo kasi yung sarili mo eh. Sa lahat ng mga bagay nito. Okay? Na nagko-contribute to you to who you are becoming. Hindi mo namamalayan, okay? Dahil pumapasok yan sa iyo, okay, sa iyong tenga, sa iyong kaisipan, nagko-contribute na yun sa iyong pagkatao. Na-influensyahan ka na. Ito na ang nag-feed sa iyong kaluluwa, nag-feed sa iyong espiritu. Okay? Kaya wala tayong kaoras-oras, okay, magbasa ng Biblia. Magbulay-bulay. Kasi nakakatamad, nakakaantok. Wala namang kaisa excitement din eh. Hindi ko naman maintindihan, Mas masarap pang magdot-dot sa gadget. Okay. Right? Kaya sabi sa Proverbs ng ating Panginoon Diyos, pay attention, okay, to what I say. Turn your ears to my word. God is saying, turn your ear, then I will turn your life. Okay? If you turn your ear, your life will turn to joy, and your life will turn to peace. Dahil itong verse na to is an encouragement to arrest apathy. Okay. Alam mo ibig sabihin ng apathy? Okay. Hindi tatluti. Apat. Yan, ganyan kayo magagaling. Kaya mga kapatid, don't be reckless and expose yourself to everything. Mag-ingat po tayo.
Okay? Kung saan natin i-expose ang ating mga sarili sa mga bagay na ating naririnig, ating nakikita. Dapat matuto po tayo mag-negativity fast. Mag-fasting. Okay? Because what we see in the world, what we've been hearing in our surroundings ay halos lahat puro negativity. Okay? Ano ba yung negativity fast? Okay? Kinakailangan nyo ng negativity fast because your emotions are too fragile in this season for too much negativity. Right? Masyadong ano yung mga emotions, lalo na nung ano ba yung Zoomer ba o millennials, ano ba? Ha? Gen Z? Hindi, kayo. Boomer? Boomerang? O basta yung mga kabataan niyo yun, okay? Gen Z, no? Yung kanilang mga emotions, too fragile. Diba? Lagi sinasabi, kasi po depressed ako eh. Depressed? Nagpatingin ka ba sa doktor? Clinically depressed ka ba? O lungkot lang yan? Okay. Right? Diba? Kunyari, heartbroken. Ano usually ginagawa ng mga heartbroken? Makikinig pa ng mga love music, di ba? Yung mga love music na, yung naiwan na, di ba? Kay rami ng winasak. Ano bang mga kanta ngayong makaluma ako eh. Alam mo, bagong kanta ngayon. Ma'am. Basta nakikinig ng mga awitin patungkol sa broken heart. Okay. So, yun na nga sitwasyon ng iyong buhay, ng iyong puso, ng iyong damdamin. Okay. Ilulublob mo pa lalo. Okay. Sa ganong klase, no? Right? Diba? Hindi marunong mag-discern. Okay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, I need to turn my ear. Okay. Okay. So listen here, apathy is a state of indifference. Okay? Ang apathy, hindi siya sickness. Symptoms lang siya. Okay? A result of some of our issues. Okay? Ang apathy is a symptom of disappointments. Okay. Bakit yun ang ginagawa natin? Dahil yun po ay ginagawa nating defense mechanism to keep us from being disappointed from things we've worked for, invested in, but it didn't work out. Right? Ibig sabihin, nag-invest ka. Nagbigay ka ng oras. Okay? Nagbigay ka ng time mo. Nagbigay ka ng resources mo. Ibinigay mo yung lahat ng sarili, kaya lang, it didn't work out. Okay? So, anong defense mechanism mo? Ang defense mechanism mo, okay, ay yung symptoms ng apathy nga, ng disappointment, because you're disappointment. The enemy wants to use the pain in the past to cause you to do what you feel is the right thing. Okay? At yung yung feeling ng right thing? To protect yourself. Okay? So that you will not be disappointed again. Para hindi ka na masaktan. Kaya sinasabi mo sa iyong sarili, wala nga akong pakialam. Di na kita pakikialaman. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Yun ang sinisigaw ng mga tao na na-disappoint because they care so much before, but now they don't care anymore. Nagbigay ako ng oras eh. Nagbigay ako ng panahon eh. Ibinigay ko ang lahat ng aking sarili pero wala naman nangyari. So wala na silang pakialam. Okay? Right? And we could see that in many churches right now. In many members in the churches right now. Okay? May mga taong hindi involved, may mga taong hindi engaged. Why? Apathy sila eh. Apathetic sila eh. Ba't ako makikialam? Ba't ako magbibigay ng ano? Okay.
Binigay ko na may oras ko, nakaka-frustrate yan si pastor eh. Nakaka-disappoint, nakakainis eh. Di wag na lang. Right? Kaya sabi sa Proverbs 4:23, sa verse 23, sabi, above all else, guard your heart. Sabi nga, guard your heart. From everything you do flows from it. The quality of your life comes from the condition of your heart. Okay? So you better guard it. You better put a fence, put a gate. Wrong things in, wrong things out, right things in. Okay? And so in verse 23 it says, give careful thought to the paths of your feet and be steadfast in all your ways. Okay? Careful thought. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pag-isipang maigi, careful thought, you need to think about what you're thinking. Okay? Mahirap yun, no? Dalawang isip, no? Dalawang utak, no? Nag-iisip ka na, okay? Iniisip mo pa yung iniisip mo. Okay? You need to think about what you're thinking. Okay? And that's giving careful thought. Okay? The paths of your feet represents your decisions. Yung mga bagay na decide mo, pinapasya mo sa iyong buhay. Because the Word of God says, the steps of a godly man are ordered by the Lord, right? So think about how you are thinking about your decisions. Pag-isipan po natin maigi. Yung mga desisyon na ating ginagawa. Why? Because our decision impacts our destiny. Ano po ulit? Okay. Good. So bilang challenge po, bilang pagtatapos, Matthew 7:13-14. Listen here. Sabi, enter through the narrow gate. Sabi nga, narrow gate. Sa Tagalog, makitid na daan. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Yung malapad na daan, dahil nga malapad, marami daw napunta doon. Okay? Many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it. Okay? Yung makipon na daan, it leads to what? It leads to life, and only few finds it. Ang tanong, ikaw ba yung kasama sa few? Okay? So narrow path leads to life, wide path leads to destruction, and many choose this path. So ano sinasabi ng ating Panginoon Diyos dito sa Matthew 7? Jesus saying, if you want to win, okay, you got to be okay being a minority. Right? Kung sa tahanan mo, ikaw lang ang Kristiyanong tumatayo, dapat matuto kang tumayo. Kasi minority ka eh. Kung sa school mo, ilan lang kayong Kristiyano, kahit ikaw lang, dapat marunong kang tumayo sa katotohanan. Dahil minority. Okay. Not unless gusto mo doon sa wide gate, sa wide road. Pero it leads to where? It leads to destruction. Okay. Kung ayaw mo sa minority, ay di doon ka. Yung sinasabi ng Lord. Okay. So if you want to win this life, you need to be okay with the minority. Right? Ang Lord naman, hindi siya sa number games eh. Hindi dahil marami kayo, sige, kayo na panalo. Hindi ganun. Remember Gideon? Naaalala niyo si Gideon? Nagbebid. Si Gideon, di ba? Okay? Sabi ni Gideon, ikaw, atapang at tao! Hindi makapaniwala si Gideon na yun ang greeting sa kanya ng anghel ng Panginoon Diyos.
Matapang at tao eh, nandito nga ako sa nagtatago, takot na takot. Pero sabi ni Gideon, di, gagamitin kita, lalabanan mo ang mga kaaway nyo. So nag-recruit si Gideon, di ba? Hoy, lalaban tao. Ilan yung na-recruit niya? O, di nyo na alam. Kita ninyo, may nakakayo Ilan na-recruit niya, Eric? Ilan? O, hindi rin nagbabasa to ng Biblia. Halatang-halata. Parang hindi nag-Sunday school. Nag-JFA ka ba talaga? Parang hindi. Absent ka, lagi ka namang absent eh. Kaya ka napitsarahan ni Pastor eh. Ilan? 33,000, di ba? 33,000. Okay. Anong sabi ng Lord? Okay. 33,000 laban sa 1,000,000. Pero sabi ng Lord, sobrang dami nyo. Bawasan natin. Okay. Naging 10,000, no? Naging 10,000. Okay. Sabi ng Lord, bawasan pa rin natin. Dami pa rin nga. Bihira ako na ma-recruit eh. Babawasan mo pa eh. Dami-dami na aking kalaban. Okay. So hanggang sa naging 300. Okay. Naunawaan niyo ang sinasabi. So if you want to win this life, you need to be okay with minority. Na kahit kaunti lang kayo, ang importante doon, kakampi mo ang Diyos. Eh, doon ka nga sa marami. Eh, sa kangkungan naman ang pupulutin ka. So, be willing to live with just a few. Okay? Kaya mga kapatid, give careful thought. Okay? To what you're thinking. It is not just choosing godly wisdom over earthly wisdom, or between right and wrong, because some things are not wrong, but still isn't wise. May mga bagay sa buhay natin na hindi naman mali, kaya lang hindi pa rin wise. Right? At yun sinasabi natin ng Panginoon Diyos sa atin. Okay? For us to have the wisdom in making decisions in our life, because our decision, again, what? Impacts our destiny. Our decision impacts our destiny. So you better turn your ear and pay attention to what God is saying to you. Why don't we all stand? Let's worship the Lord and give Him thanks sa mga bagay na narinig natin sa gabing ito. Let's worship Him. Let's sing this song. Worship Him. This moment is holy. I hear you calling. I turn my face towards you. My heart is open. You're always pursuing. My life surrender. You have my affection. Sing again from the top. This moment. This moment is holy. I hear you calling, Lord. I hear you calling. And I turn my face towards you. I turn my face towards you, and my heart is open. You're always pursuing. My life surrender. You have my
Father, we worship you tonight. Ikaw lamang ang nakakabatid at nakakaalam ng aming damdamin, ang nilalaman ng aming puso't kaisipan. Lord, I pray that, Lord, your people, Lord, have turned their ear towards you, God, Lord, tonight. To hear your words and pay attention, Panginoon. Dahil, Lord, ang gabay mo sa amin ay hindi para, Lord, sa aming, Lord, pagkatalo, sa aming pagkabigo, sa aming mga buhay. Ang gabay mo at ang iyong damdamin sa amin ay para, Lord, sa aming katagumpayan. Alam namin, Panginoon, kung minsan we cannot understand and we cannot figure out things happening in our lives. Katulad ni Joseph, marami po siyang pinagdaan ng hirap sa kanyang buhay, and yet he ended, Lord, in his destiny, in his God-given destiny. And in the same way, Lord, with us, oh God, I pray that in every decisions that we're going to make, Panginoon, whether big or small ones, Lord, pag inaccumulate at pinagsama-sama ang lahat ng desisyon ito, I pray that it's going to lead us, Lord, to, Lord, our God-given destiny, O God. Kaya, Panginoon Diyos, turuan mo kami maging wise. Turuan mo kaming ma-discern ang lahat ng bagay. Turuan mo kami, Panginoon, na pagbulay-bulayin ng iyong salita na ang bawat hakbang, Lord, na aming gagawin ay naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, mawala, Lord, sa tamang landas at maligaw. Kaya hinahayaan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa amin. Dahil, Lord, nasa sa iyong pagpapala, nasa iyong katagumpayan, nasa iyong kapayapaan, nasa iyong buhay, Panginoon. Nasa iyo, O Lord, ang lahat ng bagay na inaasam, Panginoon, ng aming buhay. And so, Lord, tonight, Lord, let our lives be worship, Lord. Lahat ng aming desisyon, lahat ng aming pagpapasya ay maging kaaya-aya, Panginoon, papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Oh, we worship you and give you praise. Sing this song one more time. So let my life be worship. Let my heart sing. Let my heart sing true. May my love never grow cold. May it burn forevermore. May my love
still, Lord. May it be a worship, Lord. A sweet-smelling incense, Lord. Before, Lord, your very throne, Panginoon. I leave each one to you, Panginoon, right now, tonight. Salamat, Panginoon Diyos, Lord, sa kanilang pakikinig sa iyong salita. At alam po namin, Panginoon Diyos, naroon ang iyong gabay. Naroon, Panginoon Diyos, ang pag-asa na iyong pinagkakalob sa bawat isa. Lord, ikaw, Lord, ang aming Ama, na siyang, Lord, kumukup sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. At kailanman, Panginoon, di mo kami pababayaan, iiwan man. We give you glory, we give you praise. In this we pray in Jesus' name, everybody says, Amen and Amen. God bless you po. Before tayo umalis, tayo po muna ay mag-worship muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagpupurit pagsamba aming sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Nagdating ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin.
May meeting. Everyone po na involved sa Youth Alpha, may meeting po tayo.